And ayun na nga, nagbabalik na naman tayo dito sa Calgary, Canada, na kung saan, ayun no, ang ganda ng hangin ngayon. And ganda rin ng sikat ng araw, kaya nga, yun no, yung natural light na tinatawag, 'di ba? Hindi na natin kailangan nung O-ring dito sa phone. Yan no, ang ganda ng capture niya. So, it's a beautiful day. Yun no, ganda ng simoy ng hangin. Baka bigla na lang akong makaidlip habang nagtitake ng video. At syempre, may panibago na naman tayong pag-uusapan sa videong to. And ganun. Ngayon ko lang na-realize na grabe pala yung sukat ng forehead ko. So, habang nag-i-scroll ako sa TikTok kahapon, may nabasa akong may ibong dumaan. Kaka-distract naman. So, habang nag-i-scroll ako sa TikTok kahapon, may nabasa akong storya na ang sabi niya is para bang nagkaroon siya ng feelings sa teacher niya. Medyo weird yung experience na yun. Hindi ko alam kung na-fall in love, nagkaroon ng feelings. Parang sobrang deep na yun eh, 'di ba? Lalo na sa teacher mo. Ewan, pero kung nasa college ka naman na, I guess hindi ko alam kung pwede nga ba yan. Pero anyway, magkaroon ng feelings sa teacher, pwede ba yun? Yung magkaroon ng crush, maganda yan. Yung crush kasi, sa tingin ko, admiration siya eh. Pero yung magkaroon ka na ng feelings, feeling ko sobrang deep talaga nun eh. Yung bang gusto mo na talagang magkaroon ng formal relationship. So ngayon, I think, ano nga ba yung positive side? Let's say, crush mo yung teacher mo, 'di ba? Well, una, gaganahan kang pumasok sa klase niya. Panigurado niyan, wala kang magiging absent. Kahit nga siguro may lagnat ka, may sipon ka, papasok ka pa rin sa klase niya eh, 'di ba? Para makita mo yung teacher mo. Yun yung isang positive side niya. Ngayon, ano rin nga ba yung mga negative side? Wala naman eh, 'di ba? Wala rin siyang negative side talaga. Puro positive lang yung naiisip ko eh, 'di ba? Pwede siyang maging inspiration mo, and ayun nga, gaganahan kang pumasok sa klase niya. I don't think may negative din siya eh, as long as nandun lang siya sa crush, right? Pero kung gusto mo na talagang ligawan yung teacher mo, feeling ko napaka-weird na nun eh. Ewan ko ba, but eto pa yung naging topic ko. But anyway, maganda siyang i-address kasi nga sa tingin ko halos lahat naman tayo dumating sa gantong point, lalo na yung mga nasa high school, ganyan, lalo na kung sobrang ganda talaga ng teacher nila or sobrang gwapo din, lalo na sa mga girls, di ba? But anyway, yung magka-crush sa teacher, normal siya. Pero yung ma-fall in love, magkaroon ng feelings, paano ka nagkaroon ng feelings? Siguro napadami na sila ng basa ng mga libro about sa mga ganyang story, 'di ba? And kung nangyayari man siya in real life, estudyante na in love sa teacher and then naging sila afterwards, ilan ba? Ilan ba yung mga nagkaroon ng ganyang experience? And ayun na nga, may maingay na eroplano. So pasensya na. Sa tingin ko, normal lang naman yung magkaroon ka ng crush, lalo na sa teacher. Kasi nga araw-araw, 'di ba, nasa school ka. Araw-araw nakikita mo yung teacher mo. Pero yung magkaroon ka na talaga ng yung bang ibang klaseng attraction, I don't think tama, 'di ba? Tama siya. Pero imagine that. Gaya nga nung napag-usapan natin kanina, ang dami niyang positive side din eh. Pwede ka talagang ma-inspired ganahan sa klase. And then, syempre magpapakabait ka din siguro sa klase niya, right? Hindi kayong maingay. Syempre, gusto mong magkaroon ng positive na outlook, 'di ba, sa teacher mo. So, panigurado, magiging disiplinado ka sa klase niya. Hindi ka magiging maingay, pasaway. O baka nga, 'di ba, kapag may maingay sa klase niyo, ikaw na mismo yung susuway sa kanila na, yo, mag-pay attention ka naman. I think maganda siya, lalo na kung yun bang about sa crush lang. Pero kung may balak ka ng ligawan yung teacher mo, dog, napakalalim naman nun. You know what? Hindi ko gustong pag-usapan yun. Napaka-weird. Napaka-weird niya. I think etong internet kasi, sobra nating, yung bang mga bagay na hindi normal, ginagawa nating normal. Kasi bakit, 'di ba? Supposed to be estudyante, ma-in-love ka sa kaklase mo, pwede pa. Pero ma-in-love ka sa teacher, anong susunod niyan? Ma-in-love ka sa librarian nyo?
ma-inlove ka sa accounting nyo, accountant sa klase? What if umabot na sa principal? Baka ma-inlove ka pa sa principal, ha? Grabe naman yan, na-inlove sa principal. So, paano yun? Ano yung interaction mo doon? Like, good morning, principal. Ganun? Hindi ko alam kung paano napunta yung topic dito. But, ayun na nga, sa TikTok sobrang dami ng mga istorya doon na hindi nga natin alam kung totoo nga ba yung iba or inimbento lang. Napaka-imposible din na ma-inlove sa'yo pabalik yung teacher mo. What? Or, what if na-inlove ka sa anak ng teacher mo? So, I think yung gawin mo siyang inspiration, napakaganda talaga. Pwede mong ma-elevate, pwede mong ma-improve yung grades mo, 'di ba? So, feeling ko talaga, madami yung positive thing niya Gaganahan ka sa klase. I think yun yung number 1. Yo, kahit na signal number 3, yung bang kahit na i-cancel nila yung klase, baka nga andun ka pa rin papasok ka pa rin sa school nyo para lang makita yung teacher mo. Ganun ka ka-dedicated. So, yung dedication mong ganun sa teacher mo, sa crush mo, imagine that kung transfer mo siya sa mismong studies mo. Panigurado baka maging top 1 ka nga sa klase nyo. So, anyway, all in all, crush okay lang. Pero pagdating sa yung relationship na napaka-weird. Hindi ko alam kung pwede ba yon, but yeah, I think weird lang siya para sa akin. And you know what? Tapusin na nga lang natin to. Hanggang dito na lang ang ating walang kwentang usapan. TikTok, ano ba yan? Tignan mo kung ano-anong topic na yung napag-usapan natin. But anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, hindi ko gusto to, as in 100% hindi ko trip yung topic na to. See you, bye!